Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Babawasan ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP ng imported na bigas mula 58 pesos patungong 55 pesos kada kilo simula February 5. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, ipatutupad muna ito sa Metro Manila bago palawigin sa buong bansa sa February 15. Target din ng ahensya na ibaba pa ang presyo sa 52 pesos kada kilo sa kalagitnaan ng Pebrero at 49 pesos kada kilo sa katapusan ng buwan. Hataw Balita ngayon. Ilalabas na ng National Food Authority ang buffer stock ng bigas matapos ideklara ang food emergency. Mabibili ito sa halagang 35 pesos kada kilo sa 23 kadiwa stores simula sa susunod na linggo. Bukod dito, ipapamahagi rin ang well-milled rice sa mga LGU at GOCC. Ayon sa Department of Agriculture, mananatili ang food security emergency hanggat hindi pa bumabalik sa dating presyo ang bigas. Ito po ay sa mga LGUs, GOCCs at other government agencies. Kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan upang malaman kung sino po yung mga interested na mag-participate at kung meron na po, ito po ay for pick up po nila ang ating stocks sa mga bodega ng NFA. Hataw Balita ngayon. Ibinunyag na isang news and information website at fact-checker na presson.ph sa pagdinig ng House Triple Committee na may mahigit 100 Chinese link X accounts na nagpapakalat ng negatibong impormasyon laban sa Pilipinas at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanilang pagsusuri, sabay-sabay na ginawa ang mga account at may kaduda-dudang aktibidad na layong impluwensyahan ang democratic processes ng bansa. Kasama rin sa nilalaman ng posts ang isyong may kinalaman kay Vice Presidente Sara Duterte. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila, sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ng Philippine Navy ang mabagal na pagdaan ng 3 barko ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas na hindi umano alinsunod sa Archipelagic Sea Lanes Passage. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dapat ay tuloy-tuloy at pinakamabilis ang paglalayag ng mga barko nang hindi humihinto o bumabagal. Wala ring koordinasyon sa Pilipinas ang pagdaan ng mga barko ng China. Sa kabila nito ay tiniyak ng AFP na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon upang mapanatili ang seguridad sa teritoryo ng bansa. In the fastest possible speed. For this particular case, we monitor them to be traveling at times 30 knots, 40 knots. There were times they slowed down to 6 or 5 knots. It is not expeditious. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Korte Suprema ang Senado, Kamara at maging ang Executive Secretary Lucas Bersamin na sagutin ang petisyong humihiling na ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Acts. Mayroon silang 10 araw upang tugunan ang mga isyong inihain ni na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Representative Isidro Ungab at iba pang petitioner. Iginiit na petisyon na dapat ideklarang invalid ang pambansang budget dahil sa umano'y paglabag sa saligang batas sa proseso ng pagpasa nito. Hataw Balita ngayon. Nagharap ang mga petitioner at respondent sa Korte Suprema kaugnay ng paglilipat ng 89.9 na bilyong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Iginit ng mga petitioner na labag ito sa konstitusyon at wala namang sobrang pondo ang ahensya batay sa kanilang financial statement. Samantala, depensa ng pamahalaan, pansamantalang hakbang lamang ito upang pondohan ang mahalagang proyekto at iginiit ni Soljen Menardo Guibarra na hindi labag sa batas ang naging proseso.
I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth to the Treasury. Rather, I will emphasize that said transfer was a temporary measure to address, within legal bounds of course, Hataw Balita ngayon. Nanumpahan na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong CEO at President ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado kapalit ni Emmanuel Ledesma Jr. Ayon sa Universal Healthcare Advocate, Dr. Juan Antonio Perez III, umaasa silang aayusin ng bagong pamunuan ang mga benepisyo ng PhilHealth tulad ng konsulta package. Samantala, nagprotesta ang iba't ibang grupo laban sa pagbawas ng budget ng PhilHealth. Iginit nilang dapat ibalik ang pondong inilaan para sa serbisyong pangkalusugan. Ang pagbabago ng leadership sa PhilHealth, sa palagay namin sa UHC Advocates, is a welcome move ng President. He can start on a new slate and he can review the current work of PhilHealth and hopefully madala niya sa mas maayos na leadership. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections sa October 13, 2025. Mananatili sa pwesto ang Bangsamoro Transition Authority hanggang sa maluklok ang bagong halal na opisyal. Matapos ang ratifikasyon ng Senado at Kamara, pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kailangan upang maging batas ang postponement. Under the reconciled version, the conference came to an agreement to set the first regular election of BARM on October 13, 2025, and that the next election shall be held and synchronized with the 2028 national elections and every 3 years thereafter. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masusing babantayan ng gobyerno ang paggugol sa pondo ng bayan upang matiyak na mapupunta ito sa kapaki-pakinabang ng mga proyekto. Hinimok din niya ang publiko na magbayad ng tamang buwis at inatasan ng BIR na tiyakin ang maayos na pangangasiwa ng koleksyon. Target ngayong taon ng BIR ang makalikom ng 3.2 trillion pesos upang patuloy na pondohan ang mga programa ng gobyerno. Makakaasa po kayo na mahigpit natin babantayan ang paggugol sa pondo ng bayan. Sisiguruhin natin na ang ating pondo ay magbubunga ng mga proyektong ikabubuti ng ating bansa at ikauunlad ng bawat isang Pilipino. Hataw Balita ngayon. Arestado ang dalawang Liberian nationals na sangkot sa black dollar scam sa isang motel sa Barangay Kamuning, Quezon City. Ayon kay CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, ang ginagawa ng mga scammer ay nagpapanggap na may kemikal na kinakailangan para gawing tunay na dolyar ang peking pera. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang tunay na 1,000 peso bill, 20 peking dolyar, mga kemikal at iba pang ebidensya, kaya't haharap sila sa kasong estafa at forging treasury or bank notes. Hataw Balita ngayon. Arestado ang 167 Pilipino at 2 Chinese matapos salakayin ng National Bureau of Investigation ng isang love scam hub na Makati na gumagamit ng Artificial Intelligence o AI para manloko ng mga biktima mula sa Europa at gitnang silangan. Natuklasan ng NBI ang mga automated mobile phones at scripts na ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga biktima, pati na rin ang paggamit ng AI upang gumawa ng mga peking mukha para sa video calls. Ayon sa NBI, tinitingnan nila ang mga posibleng kasong isasampa laban sa mga suspect, kabilang na ang paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act. Hataw Balita ngayon.
Arestado ang 26 na individual matapos maaktuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga ito sa smuggling ng langis sa Subukin Port, San Juan, Batangas. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa iligal na kalakalan ng langis sa lugar kaya't isinagawa nila ang operasyon kasama ang Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Nakumpiska ng mga otoridad ang 11 tanker truck at fishing vessel na may kargang 200,000 liters ng langis na nagkakahalaga ng 12.2 million pesos at ang mga suspect ay haharap sa kasong illegal trade of petroleum products. Hataw Balita ngayon. Ilinaw ng Department of Foreign Affairs na wala pang undocumented na mga Pilipino ang inaresto sa Amerika sa kabila ng paghihigpit sa illegal migrants. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, ang mga Pinoy na ipinapadeport ay may kinakaharap ng kaso at nasa kustodiya na ng US authorities bago pa man maupo si dating Pangulong Donald Trump. Sinabi rin ni Philippine Ambassador Jose Romualdez na may nakahandang legal assistance para sa mga illegal Filipinos sa Estados Unidos, habang tiniyak ng DOLE ang suporta sa mga mapapauwing Pilipino. Hataw Balita ngayon. Ikinabahala ng Federation of Free Farmers ang posibleng pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa mababang presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Raul Montemayor, kung ibebenta ito sa halagang 35 pesos kada kilo, katumbas lang ito ng 17 hanggang 18 pesos kada kilo ng palay. Dahil dito marami sa mga magsasaka ang maaring hindi na kumita o malugi pa. So kung 35 yung selling at retail, so the equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. And kalahati, konti na lang yung kikitain. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng joint military exercise ang Philippine Air Force at US Pacific Air Force gamit ang 3 FA-50 fighter aircraft ng Pilipinas at 2 B-1 bomber aircraft ng Estados Unidos. Ayon kay Colonel Maria Consuelo Castillo, layunin ng pagsasanay na palakasin ang koordinasyon, air domain awareness at kakayahan sa mabilisang combat employment. Bahagi ito ng regular na training sa ilalim ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board at hindi nakatuon sa anumang partikular na bansa. Bagaman inaasahan ang posibleng pakikialam ng ibang bansa, tiniyak ng Air Force na handa silang harapin ang anumang hamon alinsunod sa international rules-based order. This exercise is a crucial step in enhancing our interoperability, improving air domain awareness and agile combat employment, and supporting our shared bilateral air objectives. Specifically, this activity will involve 2 Philippine Air Force FA-50 aircraft and 2 US B-1 aircraft. Hataw Balita ngayon. Mayorya sa 40 online content creator na inimbitahan sa pagdinig ng House Triple Committee tungkol sa paglaganap ng fake news sa social media ang hindi sumipot sa Kamara kahapon. Ang iba sa mga ito ay nagpadala ng excuse letter para ipaliwanag ang hindi pagdalo habang ang iba naman ay kinwestiyon ang naturang proceedings. Dahil sa hindi pagdalo, binigyan ng show cause order ang mga content creator na absent sa pagdinig at hiniling ang kanilang presensya sa susunod na hearing. Hataw Balita ngayon. Itinalaga bilang bagong pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA si retired Major General Attorney Isagani Neres kapalit ni Mauro Virgilio Lazo. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi si Neres bilang Undersecretary sa Office of the Presidential Advisor on Police Matters. Siya ay kabilang sa Philippine Military Academy Maharlika Class of 1984. Hataw Balita ngayon. Kamakailan po ay naglabas na ng bagong rules ang Department of Labor and Employment o DOLE sa execution ng money claims ng ating mga Filipino seafarers.
kaugnay niyan. Makakapanayam natin ngayong umaga si Commissioner Leonard Vince Ignacio, the Department of Labor, National Labor Relations, Commission NLRC, 4th Division upang magbigay ng detalye ukol sa naturang pagbabago. Magandang umaga po, Commissioner Ignacio. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay sa programang Hataw Balita ngayon. Maraming salamat po, Miss Annie, at nabibigyan natin ng pansin at kaukulang panahon ang bagong batas, ang Republic Act number 1, 2021 o ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ito po ang pinakasaligang batas ngayon para sa mga marinong Pilipino. Nauukol sa mga nilabas na department order ng Department of Labor and Employment. Nilagdaan po ng ating kalihim Bienvenido Laguesma ang Dole Department Order 24725. Ito po ang guidelines sa mga execution ng mga desisyon ng mga labor arbiter at voluntary arbitrators. Okay. Napakahalagang pag-usapan nito kasi yung mga seafarers, kalat ito. Pag Filipino seafarers, kalat sa buong mundo. Pinakatanyag ang mga Filipino seafarers. Marami pa lang usapin sa disputed and undisputed money claims. Okay, ano itong bagong guidelines para doon sa mga disputed cases sa money claims ng ating mga Filipino seafarers? Ang bagong batas para sa marinong Pilipino ay gumawa ng dalawang termino. Ito ang disputed claims at undisputed claims. Ano po ba ang kaibahan niyan? Ang undisputed claims ay agad-agarang mapapatupad o makukubra ng mga marinong Pilipino kapag siya'y nanalo na sa labor arbiter or voluntary arbitrator o sa NLRC or sa NCMB. Ang undisputed claims, yan po yung mga salaries and wages, mga statutory monetary benefits. Yan po yung opinion ng third doctor. Yan po yung opinion ng company designated physician. Madali na pong agad-agaran pong makukuha yan ayon sa bagong batas natin. Yung undisputed claims naman, yan po ang mga awards ng labor arbiter, commission or voluntary arbitrator na pinapanik po o kine-question sa mataas na hukuman, sa Court of Appeals or sa Supreme Court. Kapag merong ganyan, hindi po agad-agarad na makukubra yan ng seafarers dahil baka naman po baliktarin ng mataas na hukuman yung desisyon sa baba. Kaya yan yung tinatawag na undisputed claims. Okay, so supposed to be that is my second question, and that was explained already. The disputed and thus undisputed. Marami ba tayong mga seafarers na may ganitong klaseng problema so far po? Sa 5-year average po sa aming ahensya, sa National Labor Relations Commission, ang average po na kaso ng marinong Pilipino ay umaabot sa 2,000 kada taon. So it's not a joke, marami din pala. Okay. Madami dahil nga po ang Pilipinas ang pinakamalaking supplier ng mga marino sa buong mundo. Lahat ng barko na naglalayag sa bawat panig ng mundo may Pilipino. Okay. So meaning to say, this Magna Carta of the Filipino seafarers, magbibigay ito ng garantiya na mai-ensure na yung protection ng ating mga seafarers ay mapoprotektahan, yung kanilang career, yung level ng kanilang career, of course, yung mga benefits na karapat-dapat sa kanila. This is included in the Magna Carta. Right? Oo, tama ka dyan, Miss Annie, na ang Magna Carta o Filipino seafarers ay nagbibigay ng proteksyon sa bawat marinong Pilipino. Hindi lang mula sa pagiging kadete, pag sila'y naglalayag, pati na rin sa kanilang pagbaba ng barko, andyan po ang proteksyon na binibigay ng batas. Including the benefits for their families, di ba po? Mayroon din mga benepisyo para sa kanilang pamilya. Okay. So napakaganda nung Magna Carta na binabanggit niyo po. Commissioner, at this point, mayroon tayong kasama dyan sa studio na si Mr. Sherwin Columong. Si Amigo Sherwin, alam ko may tanong. Okay? Amigo Sherwin, magandang umaga. Anong tanong mo kay Commissioner Ignacio? Go ahead, please.
Yes, Ani. Good morning, Commissioner Ignacio. Sir, nabago po ba ang jurisdiksyon ng National Labor Relations Commission o NLRC at ng voluntary arbitrators ukol sa money claims ng Filipino seafarer sa ilalim po ng Republic Act 12021 or the Magna Carta of the Filipino Seafarer, sir? Magandang umaga po, amigo Sherwin. Napakagandang tanong. Wala naman po talagang nagbago sa jurisdiksyon ng National Labor Relations Commission at ng National Conciliation Mediation Board. Ang kakaiba lang po ngayon ay binigyang importansya, pinaigting yung importansya ng referral sa third doctor. Yun po yung kakaiba dyan na pag walang third doctor, mandato po ng NLRC at NCMB ay i-refer yung kaso sa Department of Migrant Workers at Department of Health para sa third doctor opinion. Okay, can I butt in, amigo Sherwin? Why are you mentioning doctor here? Bakit kailangan ng doktor? Doon sa mga sakit ba ito ng mga Filipino seafarers na nakukuha nila habang sila yung nagtatrabaho sa loob ng barko? Opo. Commissioner? Opo, Miss Annie. Hindi lang sakit, kundi aksidente. Okay. Ay ang mga medical benefits po natin, ang mga death benefits po natin, nililitis po yan sa National Labor Relations Commission at kung may CBA, may collective bargaining agreement sa National Conciliation Mediation Board. Ngayon, sa paglilitis, ang tinitignan po ng korte ay tatlo. Unang ang opinion ng company designated physician, ang second opinion ng seafarer's doctor, at pag hindi ito nagtutugma, kailangang pumunta sa third doctor. Yan po yung pinaka-demokratikong pamamaraan para mabigyan ng tamang medical grading ang isang marinong Pilipino. Okay. Amigo Sherwin, I will continue my questions here. Commissioner, you made mention a while ago na mayroon mahigit 2,000 na mga cases. Maituturing ba ito undisputed or disputed case? Depende po yan kung ano yung nakasaad sa desisyon. Ayon sa batas, mandato po ng bawat labor arbiter, ng commissioner, ng voluntary arbitrator, sa kanilang mga desisyon, sasabihin nila ano ang disputed, ano ang undisputed. So pwede mong makita sa isang desisyon ano yung pwede ng agad-agarang kubrahin ng marinong Pilipino, ano yung hindi pwede dahil nga ipapanik sa mataas na hukuman. Okay, so ibig sabihin, halimbawa, nangyari ang aksidente sa isang lugar sa Amerika, ang pagpa-file ng kaso para makahabol siya doon sa mga benepisyo at claims niya ay dito sa Pilipinas. Okay, and then yung employer niya naman, ng barkong sinasakyan niya, ay silang mananagot. And then, paano po yan kung halimbawa, nakapagbigay na yung employer, pero doon sa kaso, talo pala siya. Paano niya maibabalik yung pera? Yan po yung napakagandang tanong, Miss Annie. Kung nanalo ang marinong Pilipino, pero pinanik ito sa mataas na hukuman, at ang mataas na hukuman, binaliktad ang desisyon at nangyayari yan ng NLRC or NCMB, dapat lang ang bawiin ng may-ari ng barko kung ano na yung nakuha o nakubra. Is it possible? Babawiin mo doon sa Pilipino na nagtrabaho nga siya bilang seaman, wala naman siya pera. Paano po magagawa yun? Yun nga po, may tinatawag sa batas, sa Rules of Procedure na restitution o pagbawi. Ngunit, napakahirap na dahil nga manggagawa yan, hindi siya masyadong, hindi po malaki yung assets niya na pwede niyong bawiin. Kaya ang ginawa ng ating bagong batas ay ang mga disputed claims ay dapat, kung gusto mong mai-release sa'yo, ay magfa-file ka ng counterband. Yan yung pamamaraan ng batas para iwasan ang mahirap na pagbawi sa mga nakubra na binaliktad ng mataas na hukuman. Baliktarin ko naman yung sitwasyon po, Commissioner Ignacio. What if yung employer naman ang medyo hindi siya
willing na mag-comply doon sa pagbibigay ng mga benepisyo. Anong ginagawa? And how long will it take para yung isang pobreng seaman ay makuha niya yung mga benefits na dapat na makuha? Including the retirement. Let's say, for example, how many years na siya nag-work? Of course, may ready, maayos yung kanyang retirement, kasama ng mga benefits, including yung benefits ng family. Paano naman po yun? Ganito po yan. Ayon sa batas, may isa pa tayong batas dati, noong 1995, ang batas na pinasa nung namatay si Flor Contemplacion, yan yung Republic Act 8042. Yan yung mga batas, yan nagbibigay ng pamamaraan para bigyan ng benepisyo ang ating mga marinong Pilipino, ang ating mga OFW. Ayon dyan sa batas, may 90 days. Okay. May 90 days para matapos ang isang kaso. Sa amin sa NLRC, sumusunod po kami dyan. Dahil nga po 2,000 yan, may 6 to 9 months process cycle time ang NLRC sa labor arbiter and 6 months process cycle time sa komisyon. Pagkatapos po ng period na yan, pwede na pong ma-execute yan, lalo na pag nanalo sila. Ngayon, pag ayaw magbayad ng mga may-ari ng barko, dalawa naman po yan eh. Dalawa naman po silang mananagot dito sa Pilipinas. Ang may-ari ng barko at ang kanilang local manning agency. Okay. At lahat po sila, pag naka-apela, may appeal band. Mm-hmm. How much is the appeal band? Depende po yan sa desisyon ng arbiter. Okay. Kung ang desisyon ay $60,000 Okay. plus attorney's fees plus moral and exemplary damages, ang appeal band ay yung $60,000. Hindi na namin po sinasama yung moral and exemplary damages at attorney's fees. Okay. Ilan daang Filipino seafarers po ang nasa abroad this time? If you have the data, and then ano yung gusto nyong ipanawagan sa ating mga Pilipinong marino para makaiwas sa mga problema, at ganun din doon sa mga employers na tumusunod at hindi sumusunod. Importante, without the Filipino seafarers ay baka hindi magiging maganda ang ekonomiya. Takbo na ekonomiya ng buong mundo. I do not know if you will agree with me, Commissioner, sa puntong yon. Kasi nagsasabi ng marami tayong mga kababayan na nakakausap, maging yung mga negosyante, kung walang Filipino seafarers sa buong mundo, mukhang may problema ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya ang mga Filipino seafarers ay dapat talaga natin mapangalagaan. Commissioner, nasa inyong pagkakataon, anong gusto niyong panawagan? Lahat po ng sinabi niyo totoo. Sa mga naglalayag na mga Pilipino ngayon, lagpas po kalahating milyon ang naglalayag sa lahat ng panig ng mundo. At dito po sa NLRC, ang mandato po namin ay bigyan ng hustisya ang lahat ng mga manggagawa, lalong-lalo ng ang mga marinong Pilipino. Papatupad po natin ang batas na nilagdaan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kada letra, susundin po natin yan. At dahil para sa mga marinong Pilipino naman po ito. Okay, ito bago lang ng batas ito. October 2024, may IRR na tayo at ito ipatutupad na. Pinapatupad na po at sa lalong madaling panahon, maglalabas po ang aming ahensya, ang National Labor Relations Commission, ng NLRC Rules of Procedure for Filipino Seafarers. Malapit na po. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Leonard Vince O. Ignacio, the Department of Labor, National Labor Relations Commission, NLRC, 4th Division. Maraming salamat po. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat po, Commissioner Ignacio. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Mary Jo Maleriado mula naman sa Hong Kong. Good morning din sa iyo, amigo, at din sa iyo, Ani. Nahaharap sa malaking pagkagambala sa kalakalan ng bansang New Zealand dahil sa kasalukuyang digmaan sa taripa sa pamamagitan ng Estados Unidos, Mexico at Canada. Ito ang humahataw na balita ni Earl Briones. Hataw Balita ngayon.
Kamakailan lamang ay pinutol ni United States President Donald Trump ang isang dekadang free trade arrangement sa karatig bansa nito na Canada at Mexico, kung saan magkakaroon ng 25% taripa sa lahat ng mga produkto mula sa mga nasabing bansa at 10% naman sa mga produkto mula sa China. Bilang tugon ay nagpataw naman ng levy ang Canada sa mga US goods at nagbanta rin ng Mexico na gawin ito. Bagaman hindi direktang apektado ng mga taripa ang bansang New Zealand, maaaring magdulot ito ng hamon sa exports ng bansa ayon sa mga eksperto. Subalit maaari rin itong magbigay ng short-term opportunities sa export system ng bansa. Sinabi ni New Zealand Export Executive Director Joshua Tan na maaga pa para malaman kung anong magiging epekto ng nasabing trade war sa pagitan ng Estados Unidos, Canada at Mexico. Kaya naman nasa wait-and-see period pa ang New Zealand sa maaaring ipahayag ng Administrasyong Trump sa pangkalakalang relasyon nito sa bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, idineklara ng Australia bilang isang criminal offense ang pakikipag-ugnayan sa online network na Terrorgram. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Bilang paglaban sa anti-Semitism at protektahan ang Australians, pinatawa ng Australian government ng counter-terrorism financing sanctions ang sinumang gagamit ng Terrorgram. Isang online platform ang Terrorgram na gumagamit ng messaging app na Telegram. Itinuturing na bilang isang krimen ang pakikipag-ugnayan sa white supremacist terrorist network. Pagkakulong ng hanggang 10 taon at mabigat na multa ang posibleng ipataw sa mapapatunayang gumamit sa Terrorgram o sumuporta rito. Kinumpirma ni Minister for Foreign Affairs Senator Penny Wong na mapapatunayang suportado ng Terrorgram ang Anti-Semitism Acts sa bansa at may Australians na gumagamit sa Terrorgram at kailangang harapin ang mga ito. Dagdag pa ni Minister Wong, walang lugar sa Australia ang anti-Semitism o diskriminasyon laban sa Jewish people, pagkapuot o karahasan. Ilang insidente ng anti-Semitism ang naiulat sa Victoria at New South Wales sa mga nakalipas na araw. Samantala, nadiskubre rin sa Sydney ng isang karaban na may lamang pampasabog at address ng isang sinagoga. Pinangangambahang gagamitin ito sa isang mass casualty attack. Bukod sa Terrorgram, muling isinama sa listahan ng may sanctions ang National Socialist Order, Russian Imperial Movement, Son and Craig Division at The Base, iba pang hinihinalang grupong extremist. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Happy midweek po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong araw po ng Miyerkules, asahan pa rin ang epekto ng malamig na northeast monsoon or hanging amihan. Nakaka-apekto na sa malaking bahagi po ng Luzon. So medyo malakas na po ito muli sa ngayon at aasahan din ang mga mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan. Sa parting Visayas and Mindanao naman, nandyan pa rin yung epekto ng mainit na easterlies o yung hangin po galing sa silangan na siya nagdadala rin ng mga paulan, lalo na sa bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Base naman sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters na namamataan sa may silangan po ng Mindanao. Bagamat mababa ang tsansa na ito'y maging isang bagyo, minomonitor natin ito sa ngayon for possible formation as a low pressure area naman po. Sa ngayon po dahil sa malakas na bugso ng amihan, meron pa rin tayong gale warning sa bahagi ng Northern Luzon, kabilang na dyan ang Batanes, Ilocos Norte, buong Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands, baybayin pa rin ang Isabela hanggang dito sa may Northern Aurora, hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado for small sea vessels kaya most likely pagbabawalan po muna kayo na pumalaot. At sa mga susunod na araw or within the next 1 to 2 days, possible pa rin po na maging maalon dito sa silangang parte po ng Luzon and Visayas. Then pagsapit ng Friday evening hanggang sa weekend, malaking bahagi muli ng Northern, Central Luzon at Eastern seaboards ng Southern Luzon na magkakaroon ng maalon na karagatan dahil sa panibagong bugso ng hanging amihan. Sunrise natin ay 6:24 a.m. at ang sunset ay 5:57 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
Ilang araw bago ang election campaign period, nagbabala ang Philippine National Police sa kanilang tauhan. Huwag sumuporta sa sino mang kandidatong tatakbo kahit kamag-anak man o kaibigan. Ilan sa mga ito ang naging pahayag ni Police Brigadier General Jean Fajardo sa pagbisita nito sa Bulacan Police Provincial Office kaninang umaga. Anya, ang sino mang mapapatunayang lalabag sa mandatong ito ay maaring alisin sa pwesto. Samantala kasabay ng pagbisita ng opisyal, ipresidentan ng Bulacan PNP ang higit 400 baril na nakumpiska nila sa police operation o police operation at checkpoints sa nakalipas na 6 na buwan. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Walang dapat kampihan o suporta ang kandidato ngayong 2025 midterm election ang mga miyembro ng Philippine National Police. Ito ang pangunahing mandato ni Police Regional Office Director Police Brigadier General Jean Fajardo sa pagbisita sa Bulacan Police Provincial Office. Anya, hindi dapat bumanig sa iisang kandidato lalo na't kung ito ay tumatakbong kamag-anak o kaibigan. We keep on reminding them na dapat gitna lang tayo. Wala tayong papabukan, anumang politiko, anumang kulay, anumang partido yan dahil malaki po ang responsibilidad na inatang sa atin ng COMELEC. Ayon kay Police Brigadier General Fajardo, nasa 700 pulis na ang kanilang inililipat ng assignment dahil sa tumatakbo nilang kamag-anak sa kanilang lugar. Paalala ni Fajardo, sino mang mapapatunayang lalabag sa partisans politics at maging bias ay tatanggalin sa pwesto. 181 po yung nirelieve natin na pansamantala ng mga pulis na may mga kamag-anak po na tatakbo. That is our normal practice na kapag may mga election, inaalis natin pansamantala doon sa mga places of assignments po nila to make sure na hindi po nila magagamit po yung kanilang pagiging pulis para tulungan o pabukan ang kanilang mga kamag-anak. Samantala, sa pagbisita naman ni Police Brigadier General Jean Fajardo sa Camp Aleo Santos sa Malolos, Bulacan, iprinisinta ng Bulacan Police Provincial Office ang 405 na loose firearms na kanilang na-recover mula August 7. Sa record ng pulisya, nasa 227 deposited firearms na ang kanilang naitala. 58 naman ang surrendered habang 120 ang kumpiskado. Ayon sa pambansang pulisya, malaking bagay ang ganitong accomplishment na ginagawa ng PNP, lalo na ngayong election campaign period. Malaking bagay yung tuloy-tuloy yung efforts natin to run after loose firearms. Although some of them were deposited for safekeeping, pero yung loose firearms po kasi isa po yan sa mga election risk factors na binabantayan natin tuwing election that would somehow will have a security concern pagdating po sa mga pag-prepare po natin sa election. So magtutuloy-tuloy po itong ating efforts to account for all loose firearms, especially palapit po yung election. Samantala, sa 405 na nakumpiskang baril ng Bulacan PNP, 26 dito ay na-recover nila sa isinagawa nilang checkpoint sa Bulacan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasa 104 na baril ang nasamsam na ng Police Regional Office o Pro 5 sa malawakang pagpapatupad ng gun ban ngayong election period na sa 6 na probinsya ng Bicol. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa tala ng Police Regional Office o PRO5, nasa 4,000 COMELEC mandated checkpoints ang itinalaga ng Philippine National Police sa 6 na probinsya sa Bicol Region. Sa 3 linggong mahigpit na pagpapatupad ng gun ban, umabot na sa 104 na iba't ibang kalibre ng baril ang isinuko at dineposito ng mga gun owners sa mga otoridad. Pinakamarami sa lalawigan ng Camarines Norte na umabot na sa 42, 18 sa Camarines Sur, 17 sa Albay, may 10 sa Masbate, 8 sa Sorsogon, 7 sa Catanduanes at 2 naman sa Naga City. Kasama rito ang 58 piraso ng mga bala. 8 kaso naman ng paglabag sa gun ban ang naitala din sa rehiyon at 9 na individual ang naaresto sa operasyon ng otoridad. Mas paigtingin pa na mga kawani ng PRO5 ang mga operasyon para sa paghahanda sa may national at local election upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Kabikulan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nasa 600 metro na lamang ngayon
ang dating 2 kilometers na langis na tumapon sa San Isidro River sa San Pedro, Laguna. Ayon kay PCG o ayon sa PCG, aabutan pa ng 2 linggo ang pag-aalis ng tumagas na langis sa ilog. Si Christian Lopez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Malaking hamon sa Philippine Coast Guard o PCG, City Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection o BFP San Pedro, LGU at ibang ahensya ng gobyerno ang pag-alis ng langis sa ilog ng San Isidro. Nagmula ang oil spill sa nasunog na hilera ng mga warehouse sa loob ng Cajun Complex sa Barangay San Antonio noong January 24. Makikita nyo, puro basura. So nahihirapan kami sir na isiphon o sipsipin sir yung oil kasi nasasama sir yung basura. And siyempre sir, sobrang baho nung oil. So anong ginhamon natin sir, nagiging masangkit po sa dibdib yung amoy. At yung pong mga nandito po ay nagreklamo na din kasi nga po yung iba po nahihirapan natin sumasakit na yung ulo, masakit ang dibdib. Dagdag pa ni PCG Laguna Provincial Commander Cubillas, sa ngayon puspusa ang ginagawang pag-alis ng langis sa ilog. Bali sir, ginagamitan po natin sir ng skimmer. Tapos nung nakaraan sir, nag-manual scoping po tayo para kukunin po yung langis. And nag-start na din po tayo ng solid recovery. Ibig sabihin sir, yung mga basura, minamanual clean up na po natin. Nakisa rin ang Binyan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO sa pagsinop sa oil spill. Nagpadala ang Binyan CDRRMO ng isang floating barge sa San Isidro River upang tumulong sa clean-up operation na apektado pa rin ng pagtagas ng langis. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tambak na basura at bote ng mga inumin ang iniiwan ng mga namamasyal sa Iloilo Sunset Boulevard. Bunsod ito, mahigpit na ang ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City ang park shot at ambulant vendors sa lugar. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Daan-daang mga individual at bisita mula sa iba't ibang lugar sa Iloilo ang bumibisita sa sikat na Iloilo Sunset Boulevard. Nito lang January 24, binuksan ang Sunset Boulevard na may haba na 5 km mula sa Barangay Tabukan, Mandurriao, Iloilo City hanggang sa Barangay Cagbang Oton, Iloilo. Mayroon itong 4-lane na kalsada, bike lane, solar-powered LED lights at viewing decks na patok para sa picnic at recreation activities. Kaaya-aya ang tanawin sa hapon at malamig naman ang simoy ng hangin sa gabi kaya mas lalo itong dinadagsa ng mga tao. Pero tuwing umaga, kapansin-pansin ang sari-sari mga basura na iniwan sa kalsada at ilog. I don't think we will be able to allow drinking to continue. Unfortunately, we were really caught by surprise. Sa magnitude ng taong nagkadto kag sa magnitude ng basura nga ginbilin. Kaya bubuo ang lungsod ng Task Force Sunset Boulevard para magpatupad ng kalinisan, peace and order, traffic at road parking. Naglagay na rin ng mga garbage bin para may maayos na tapunan ng mga basura. Maglilibot rin ng city veterinarian para matiyak na walang may mga ligaw na aso na maaaring mangagat sa mga bumibisita sa lugar. Ipinagbabawal na rin ng mga ambulant vendors kapag wala silang permit tulad ng health at sanitary permits. Naglagay na rin ng mga pulis sa lugar para sa police visibility. Magpatupad ng alcohol ban, curfew sa mga minor de edad at anti-littering. Dahil sa naging viral video sa parking area, ipinagbabawal na rin ang pag-reserve ng parking space. No one is supposed to have any reserved parking unless it's your office. Equally, let us all be. Nananawagan naman ang lokal na pamahalaan sa publiko na tumulong sa paglilinis ng Sunset Boulevard upang mapanatili itong malinis. Lalaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Simula ngayong Biyernes, February 7, ipatitigil muna ang lahat ng whale watching activities sa probinsya ng Bohol. Si Kier Saiman, humahataw.
Balita Ngayon. Napag-alaman sa investigasyon na walang permit mula sa Department of Natural Resources at Bureau of Internal Revenue ang mga operator ng whale shark interaction activities. Bunsod nito, sinuspindi ng lalawigan ang naturang operasyon dahil sa paglabag sa Provincial Ordinance No. 2020-008 at Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2020 o ang pagpapakain ng krill sa nasabing butanding. Ayon sa gobernador, wala namang problema ang whale watching, ngunit ang pagpapakain sa mga butanding na naging sanhi na mabahong amoy sa kapaligiran ang nakakaapekto sa turista pag ito ay pinagpatuloy. Dagdag pa ng opisyal na hindi siya papayag na may iba pang lungsod sa Bohol na magsasagawa ng ganitong whale shark tourism activities lalo na't may kapabayaang nangyayari. Ang lokal na pamahalaan ng Bohol kasama ang Department of Labor and Employment ay nakahandang magbigay ng financial assistance sa mga displaced workers sa mga nasabing whale shark tourist attraction sa 3 lungsod ng probinsya. Kerusayman, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Abiso po sa lahat, magkakaroon po ng free cataract and pterygium screening sa MCGI Charity Center sa Marikina City. Isasagawa po ito tuwing Biyernes alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Para po sa mga interesado, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Richelle Toldanes ng Public Service Department sa numerong 0915-474-7132. Ang MCGI Charity Center ay bukas po sa lahat ng mga kapwa-tao po nating nangangailangan. Ano man ang wika, lahi, kalagayan sa buhay o relihiyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa 2 Korinto Kapitulo 9, talatang 8. At magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. At yan po ang makahumahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 5 sa buwan ng Pebrero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ang RMB Team, Hataw Balita Team, magandang umaga po sa inyo. Ako po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.